So, ito yung tinatawag naming salo. Ito yung aming tinatanim pag nalinisan na namin yung pinyahan. Napakasukal ho niyan. Ang gagawin ho natin dyan, dapat ho ang salo ay mapalaki natin ng pare-parehas. Ito, yung mga damong yan, yan, magandang umaga mga kapinya. Ito ang ating gagawin ngayon. Ito po yung ating mga pananim. Ito yung tinatawag naming salo. Ito yung aming tinatanim pag nalinisan na namin yung pinyahan. Napakasukal ho niyan. Ang gagawin ho natin dyan, dapat ho ang salo ay mapalaki natin ng pare-parehas. Ito, yung mga damong yan, atin ho yung tatabasin ng bahagya at para makalutang yung salo, para sila mabilis lumaki at makahabol. Kasi ang pipiliin nating pananim ay halos pare-parehas, para pare-parehas din ang size ng kanilang katawan, pare-parehas, sabay-sabay sila lumaki. Tingnan nyo, magaganda dito ang salo. Kasi yan hindi ho natatakloban ng damo. Ang gagawin ho natin dyan, hindi pa ho ito natin mabubulwas, malilinisan, marami pa hong inuuna. Ito ho ay papahingahin lang natin sa damo. Yan, katulad na napakakapal ho doon, no? Palalabasin lang natin yan para ang salo hindi manghina, hindi lumiit, para siya gumanda. Yan, ganito ho ang itsura niya. Lahat ng ating itatanim ay dapat ay pare-parehas. Kasi po pag tayo nagtanim ng may mga kasamang maliit, mga rambol, sila po pag napalagay sa dalawang puno ng malaki, hindi na ho sila lalaki at maiipit lang. Yan po ang kailangan natin tanggalin dyan. Yan, yung mga bagay na yan. Halit-halitin lang ang gayaan. Halitin natin ang gayaan at para makahinga. Lahat ng nakadagan sa kanyang ibabaw, yung mga nakababa, ang gaganda ho ng pananim. Bago ko ipakita kung paano kami mag prepare ng taniman, yan, meron pa tayong patulad ditong takatak. Ewan ko rin may bunga na. Ito ho dati ibalag, kaya may mga takatak na ganito ay kusang sumibol. Patula ho yan. Ito, wala pang bunga. Ito mga kapinyang sinasabi ko, yung mga maliliit na salunggayan, dapat yan napapalutang natin at yan magagamit din natin. Nakapal ho. Ang magiging diskarte ho dito ng linis, ayan, halos palalabasin lang natin yung damo at parang ating pananim hindi manghina. Ganito po sila. Pag ganyan po ang ating salo, sa amin ho, reject yan. Hindi ho natin mapapasama sa taniman yan. Kaya ho natin gagawin na yan tanggalan ng mga damo sa ibabaw, yung mga ganitong alikbangon. Ito, para siya makahinga ho. Makahinga at ilang linggo lang, isang buwan, malaki na ho, igaganda niya. Kaya sayang po kung hindi natin gagawin to. Sayang ho ang ating pananim. Napakahirap po ngayon sa pananim. Halos ang dami ho
hahanap ngayon dito sa Tagaytay ng pananim. Yung iba ho nabili na, talagang wala pang makuha. Kaya yung ating paraan na gagawin, ito makakatulong ho sa atin na hindi na tayo lumayo sa paghahanap ng pananim. Pagagandahin lang natin ang kanyang mga katawan. Ayan, katulad na, no? Magaganda na ho. Base ho sa aming karanasan, ay talagang dapat ipare-parehas yung tanim. Pare-parehas yung kanilang size, pare-parehas yung laki ng kanilang puno. Para ang pinya ay walang iwanan. Pag lumaki ho yung isa, makikita nyo sa gilid, hanggang gitna, hanggang tabi na ho, gayon na ho ang size nyan. Huwag lang ho makakanlungan. Ayan lang, hanggang yan ho ang tatanggalin. Itong demonyong to, tatawag na silisilihan. Palulutangin lang yan. Yan gaganda na dito. Siguro mga 1 month o ito maaasikaso na. Mga 1 buwan pa, magtatapos lang ako kami sa aming mga ibang lilinisan, tsaka mga pahuhulugan ng bunga. At yan maaasikaso ng tamnan. Mga kapinya, yun lang ho yung ating gagawin dyan. Yan. Ito, malinis na. Palalabasin lang natin na gaya. Bah, malinis na rin parang pinyahan ni Tio Anong. Ayan mga kapinya, yan muna ating assignment. Kasi ang pagtatanim ng pinya ay talagang pagmula ho sa pagtatamnan, pipili pa po tayo ng itatanim. Kaya ang pagpipinya ho ay hindi basta-basta. Karanasan ho ang magtuturo sa atin kung paano yung tamang proseso. Tulad ng mga to, maliliit pa. Hindi ho yan mapapasama sa tanim. Ang kailangan natin dyan palakihin para makahabol. Pag kulang ho sa pananim yung mga ganito na itatanim din namin, nakabukod lang siya. Hindi namin siya hinahalo talaga sa malalaki. Kasi pag sinapahalo sa malaki, ang bunga niya ay maliit pa rin. Kasi siya ay madadaganan, matatakluban.